Sa isang privilege speech sa unang sesyon ng konseho para sa taong 2013 noong Enero 14, hiningi ng Vice Mayor Belshazzar Sobricari ng bayan ng Caraga, Davao Oriental na ipaliwanag ng Executive Department ang 17 isyu na kanyang natuklasan, kagaya ng utang ng bayan sa Dureco o Davao Oriental Electric Cooperative na matagal na di nabayaran, ang RPT Provincial Share na hanggang ngayon di pa rin nabayaran, Sangguniang Bayan Share na nagkakahalaga ng 300,000 na di pa rin naibigay ng kanilang treasurer, ang nawawalang LGU 2012 Calamity Fund kasama na ang di pag-remit sa GSIS dahilan kung di nakapag-calamity loan ang kanilang mga empleyado, Pag-ibig at PhilHealth remittance, ang di pagpapasweldo sa mga daycare workers, health volunteers maging ang rank and files at head of offices ng Caraga. Number 1, the local government unit of Caraga, Dureco Connection, Kiaputlan, last December 2012, tungod sa utang nga more than 300,000. Accordingly, the ICO treasurer made a promise to the office to pay this month in January 15, 2013. My pleasure to say, thank you if mabayaran. Number 2, the real property tax provincial share, up to now, wala pa marimit sa probinsya. Ang promisa daw ni ICO Treasurer, karong irahan sa January, iyang bayaran. Ang pangutana kaya marimit ang pilakabulan na share sa probinsya? Number 3, Sangguniang Bayan Fund, IPIT, standing balance nga sige promisa ni ICO Treasurer nga bayaran since October up to present 300,000 wala pa na-realized. Marami pang mga aligasyon na kailangan umanong ipaliwanag ng municipal government kagaya ng 100 sacks na relief rice donations para sa LGU Caraga mula sa LDP o Land Bank of the Philippines at ang 100,000 cash donations ng lungsod ng Matid, Davao Oriental para sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa naturang bayan. Samantala, nananawagan naman si Sangguniang Bayan member Melody Ann Benitez ng transparency, pagkakaisa at pagpapaliwanag mula kay Mayor William Dumaan kung ano ang ginawa ng pamahalang bayan sa mga proyekto noong nakaraang taon, pati na rin ang 4,905,918.25 na Calamity Fund na inapruba ng Municipal Council at ang MRDP project at kasama na ang kanyang mga programa para sa taong kasalukuyan. Importante umano na malaman ito ng konseho at lahat ng mga mamamayan. Ng performance ng local government unit. Unfortunately, bagsak kita. Instead of 4, 3.9. So, in other words, we are no longer recipient of the seal of good housekeeping na 1 million gaw yang madawat ng munisipyo. This year, dili na kita recipient, kaya bagsak kita ng evaluation. For BGPMS, the Barangay Governance Performance Management System, out of 17 barangays, 12 lamang yang yaka submit ng kanilang libro. Ngitong 5 na makasubmit, they cannot receive also a seal of good housekeeping na 200,000 supposedly from the DILG. Nananawagan naman ang dalawa sa lahat ng mga taga-Caraga ng pagkakaisa tungo sa kanilang pag-unlad. Ang bayan na kalapit lamang sa Baganga ay tinamaan din ng Bagyong Pablo at 46 ang namatay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.